Philippines pageant. Mabuhay, Sawadee-ka, Konbanwa, Japan. Hello everyone, good evening. Good evening to our distinguished judges, our national directors, our regional directors, by the way, our sponsors, of course, family, friends, and supporters. Give yourselves a big hand, a big round of applause for being here and celebrating with us for this very momentous night. It is actually my first time here in Japan, and I am really grateful to start it this way. And I would like to take this opportunity to say thank you to the whole organization of Miss Grand Japan, especially Miss Eriko. Thank you so much for bringing me here and for showing me the beauty of your place and your people. It is really my pride and my honor. And I will definitely go back here, and I hope you guys will warmly embrace me again. Of course, thank you so much to our sponsors, especially MSC Cruise. Thank you for holding this memorable night for the whole country of Japan, celebrating Miss Grand International. We are bringing the very purpose of MGI, which is stopping the war and violence, but also most importantly, bringing the beauty, the talent, the culture, and the story of each country in the international stage. So to all the sponsors, thank you so much again, and I hope you will continue to support Miss Grand Japan. I would also like to take this opportunity to congratulate my sister, Luma, for an incredible reign. She truly showed the power and the beauty of a true Japanese citizen. And I hope you guys will give her a big hand again. Congratulations for an amazing reign. And to all the queens listening to me, I know the competition is almost done and we are about to crown your new queen. But you guys did an amazing job representing not only your place, but most importantly, yourselves. Thank you for taking the courage and that pride to be here on the stage. This journey is not only about the crown, this journey is also about friendship, growth, and lessons. And I hope you bring the lessons forward in your life. To all the queens, I wish you the very best of luck. And I hope your new queen will continue to strive and bring pride for your country. Maraming salamat. Kapun ka. Arigatou gozaimasu. Aishiteru Japan. Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. At inyo pong napanood mga kapolitika itong si CJ Opiasa. Balik na naman po tayo dito sa ating Miss Grand 2024 na si CJ dahil medyo matagal-tagal na rin po na hindi natin napag-uusapan. At ngayon ay talagang sinusulit ni CJ yung mga nalalabing araw niya dito bago niya ipapasa ang corona sa susunod na winner ng Miss Grand 2025. So more than a month na lang po ay makikilala na naman po natin kung sino ang Miss Grand winner na kung saan ay ipapasa ni CJ yung corona doon sa magiging susunod na tatanghaling Miss Grand 2025. So pag-uusapan rin po natin ang mga iba't ibang kaganapan dito kay Atisa Manalo. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At talaga nga namang hinangaan si CJ ng mga Hapon doon sa kanyang pagbisita para sa Miss Grand Japan 2025. So nakita natin na kung saan ay napakaganda ng speech ni CJ at yung kanyang pagrampa doon. So ito ang Miss Grand 2025 po ay gaganapin sa Bangkok, Thailand ngayong October 18.
And then November naman is November 21 yung Miss Universe 2025. So yun po ang mga official na date at check na ating aabangan mga kapolitika. So si Atisa rin po pala ay pupunta sa Thailand kasi nga maging presenter siya ng Mr. International 2025 na ganapin sa bansang ito sa September 12 to 15. So bukas po baka doon na sa Japan ay sa Thailand itong si Atisa manalo or baka sa mga susunod pa na araw. Pero bukas po mag-i-start yung competition or yung presentation ng Mr. International 2025. So abangan po natin mga kapolitika yung mga kaganapan doon ni Atisa at i-cover po natin kung paano ba ang maging reaksyon ng mga taga Thailand. At bilang suporta po natin kay Atisa ay umabot na po ng 921,000 dahil sa pagbabayanihan yung mga followers ni Atisa dito sa kanyang Facebook account. So kinakailangan na isa sa mga magiging pambato talaga natin dito kay Atisa ay yung kanyang strong at solid na social media support kasi kinakailangan po niya yung ating suporta at bayanihan para dito sa sa Miss Universe 2025 kasi wala naman pong bayad yan mga kapolitika ang mag-follow sa kanyang Facebook page. So yung iniiwasan lang natin is yung botohan kasi may bayad po yun, pero dito pag follow, pag click lang naman po yun ng kanyang Facebook page para i-follow mo siya at isa yun sa mga isa sa mga alas ni Atisa dito sa Miss Universe 2025 yung kanyang strong support from netizen or dito sa kanyang social media pages. So baka sa mga susunod buwan ay ma-reach na ni Atisa yung target mga kapolitikan na 1 million followers para makita rin nila Mr. Nawat kung gaano kasigasig at kapassionate ang mga Pilipino na mag-support dito sa ating representative sa Miss Universe 2025. Okay? So yun ang ating mga update at ngayon is panonood natin yung part 2 ng mga pinaghahandaang mga susuotin or mga evening gown ni Atisa dito sa Miss Universe 2025 kung ano ba talaga ang nababagay sa kanya.